Maaaring kumikita ka ng pera pero sa loob-loob mo, pakiramdam mo ay salat ka pa rin. Maaaring may diploma kang naka-frame sa pader, ngunit wala kang tunay na pangunawa sa sariling buhay. Maaaring sa paningin ng iba ay matatag ka pero sa totoo lang, ikaw ay litong-lito. At alam mo kung ano ang mas nakakabigla. Lahat ng ito ay maaaring magbago sa loob lamang ng ilang sandali. Sa loob ng ilang sandali. Basta't maunawaan mo ang isang napakahalagang bagay, hindi ka kailanman naturuang unawain kung paano talaga gumagana ang iyong isipan. Sa loob ng maraming taon, hindi ko maintindihan kung bakit nagbago ng biglaan ang takbo ng aking buhay. Dati akong taong ligaw ang landas, kumikita lamang ng halos 3,000 piso bawat buwan, pero bigla na lang akong kumikita ng higit sa 50 milyong piso kada taon, at lahat ng ito ay nangyari nang wala akong diploma, wala akong plano. At hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari. Alam ko lang, may malaking bagay na nagbago pero ano yon? Bakit? Paano? 9 na taon ko itong inaral, sinaliksik, pinagnilayan. Sinubukan kong unawain kung ano ang nangyari sa akin, dahil sigurado akong hindi ito dahil sa swerte. At lalong hindi ito bunga ng pisikal na paghihirap. Doon ko nakilala ang isang lalaki, sa isang seminar sa lungsod ng Vancouver. At ang sinabi niya sa akin ay gumiba sa lahat ng paniniwalang hawak-hawak ko noon, tinatangka mong baguhin ang iyong mga resulta, pero hindi mo naintindihan kung ano ang sanhi ng mga ito. Doon nagsimulang magtagni-tagni ang lahat. Ipinakita niya sa akin ang isang bagay na simple pero napakalalim, ang iyong realidad ay salamin lamang ng kung ano ang nangyayari sa loob mo. At ang salaming ito sa loob, na tinatawag na paradigma, ang siyang may kontrol sa iyong mga kilos, desisyon, at mga resulta. Para itong software na patagong tumatakbo sa likod ng lahat ng iyong ginagawa. Napag-isipan mo na ba ito? Ilang beses mo nang sinubukang baguhin ang iyong buhay, nagsimula ka ng panibagong proyekto, gumawa ng mga layunin, pero walang tunay na pagbabago. Sa simula ay punong-puno ka ng sigla at inspirasyon, pero pagkatapos ay parang may humihila sa iyo pabalik sa dati mong estado. Para kang nakatali sa isang di nakikitang goma na laging bumabalik sa pinanggalingan. Naramdaman mo na ba yon? Diyan pumapasok ang konsepto ng paradigma. Ano ba talaga ito? Isa itong kalipunan ng mga nakaugat ng paniniwala at kaugalian na nakaprograma sa iyong isipan bago ka pa man ipanganak. Para itong panloob na mapa na nagsasabi sa iyo kung ano ang kaya mong makamit, kung gaano mo inaakalang karapat-dapat kang kumita, kung paano ka humahawak ng pera, magmahal, mag-alaga sa kalusugan, at magtrabaho. Ang problema, karamihan sa mga tao ay walang kamalay-malay na ito ay umiiral. Akala nila malaya silang pumili pero ang totoo, nakagapos sila. Nakakulong sa isang di nakikitang sistema na humuhubog sa kanilang pag-isip, damdamin at kilos. At ang mas nakakagulat pa, maaari kang mag-isip ng positibo, gaya ng gusto kong umasenso, gusto kong bumuti, gusto kong makaahon sa utang, ngunit kung ang iyong isipan ay nakaprograma sa kakulangan, kabiguan, at simpleng pag-survive sinasabotahin mo lamang ang sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagbabasa ng mga libro, nanonood ng mga video, uma-attend ng seminar, pero nananatiling lubog sa utang, puno ng kaba, at nawawala sa direksyon. Ganito ang naging buhay ko sa mahabang panahon. Binabasa ko ang lahat. May mga estante ako na punang libro. Nakikinig ako sa mga audio recording. Uma-attend ako ng mga seminar. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maipaliwanag sa iba kung ano ang totoong nagbago sa akin. May isang bagay na mas malalim, isang estrukturang hindi kita, na siyang nagpapatakbo ng lahat. Hanggang sa naliwanagan ako, hindi ang impormasyon mismo ang nagbago sa akin, kundi ang emosyonal na epekto ng impormasyong iyon sa kalooban ko. Nagsimula kong makita ang sarili ko sa ibang liwanag. Nakita ko ang sarili ko bilang isang taong may kakayahan. Nakita kong mayaman ako. Nakita kong malaya ako. At higit sa lahat, nadama ko na totoo ito. Alam mo ba, ang isipan ay hindi kayang tukuyin kung alin ang totoo at alin ang guni-guni. Tinatanggap nito ang kahit anong paulit-ulit mong sinasabi na may kasamang damdamin. Kaya napakaraming tao ang paulit-ulit na nabibigo nang hindi nila nalalaman kung bakit, dahil patuloy silang nagpapakain ng negatibong imahe sa kanilang isipan, ng kabiguan, kakulangan, at kawalan ng halaga. Sinasabi nilang gusto nilang magbago, pero sa loob-loob nila, nakikita nila ang sarili bilang taong limitado, maliit, at baon sa utang. At hulaan mo? Inaangkin ito ng isipan bilang katotohanan at ginagaya sa totoong buhay.
Ayon sa mga pag-aaral mula sa Universidad ng Yale, karamihan sa mga desisyon natin araw-araw ay ginagawa sa paraang otomatiko, batay sa mga nakagawiang pattern sa isipan. At kung hindi ito mababago, kahit magpalit ka ng trabaho, lumipat ng tirahan, o magkaroon ng bagong relasyon, babalik at babalik ka pa rin sa parehong suliranin. Naalala ko isang pangyayari noon, bago pa man ako kumita ng aking unang 50 milyong piso sa loob ng isang taon, nang ako ay nagtatrabaho sa gabi bilang tagalinis ng mga banyo sa bar para madagdagan ang kita ko bilang bombero. Nakaluhod ako noon, nagsisipilyo ng sahig ng isang mabahong banyo 3:00 ng madaling araw. Bigla akong tumigil, isinandal ang likod ko sa pader at sinabi ko sa sarili, Bob, hindi ka isinilang para sa ganito. Sa sandaling iyon, hindi iyon basta salita lang. Isa yung panloob na pasya. May imaheng lumitaw sa isipan ko, ako, naglalakbay, nagtuturo, tumutulong sa mga tao. Wala akong ideya kung paano ito mangyayari. Pero sa mismong sandaling iyon, nadama ko na parang totoo na ito. Doon unang lumundag ang aking kamalayan. Maaaring nasa ganitong punto ka ngayon. Maaaring pagod ka na, baon sa utang, walang gana, at pakiramdam mo ay paulit-ulit na lang ang takbo ng buhay mo sa loob ng maraming taon. Pero kung ngayong araw, huminto ka, huminga ng malalim, pumikit, at likhain sa isipan mo ang bagong anyo ng taong gusto mong maging, at ulitin ito araw-araw ng may damdamin, may magbabago. Hindi mula sa labas papasok, kundi mula sa loob palabas. Ang panlabas na realidad ay isang refleksyon lamang ng iyong panloob na mundo. Gusto mong baguhin ang refleksyon? Kung gayon, baguhin mo muna kung sino ang nakatingin sa salamin. Narito ang tunay na susi. At ito pa lamang ang simula. Marahil iniisip mo ngayon na ang pinakamalaking problema mo ay ang kakulangan sa pera. Maaaring naniniwala ka na kung mas malaki lang ang kita mo, maaayos ang lahat, mawawala ang mga utang, bababa ang iyong pag-aalala, at magbabago ang takbo ng iyong buhay. Ngunit may kailangan akong ipahayag na maaaring salungat sa lahat ng itinuro sa iyo, ang pera ay hindi ang tunay na problema. Hindi kailanman naging problema. Ang kakulangan sa pera ay isang palatandaan lamang. Tulad ng lagnat na senyales ng impeksyon. Maaari kang uminom ng gamot para ibaba ang lagnat, pero kung hindi mo gagamutin ang sanhi, babalik ito. Paulit-ulit na babalik. Ang karaniwang pagkakamali ng karamihan ay ang direktang pakikialam sa pera upang lutasin ang problema sa pananalapi. Pinuputol ang gastusin, nagtatrabaho ng mas mahaba, minamadaling magtayo ng negosyo, kumukuha ng utang sunod-sunod, at ipinagbibili ang mga ari-arian. Pagkalipas ng ilang buwan bumabalik sa dati. Naranasan mo na ba yan? Yung pakiramdam na kahit anong dagdag sa kita mo, parang dumudulas lang sa iyong mga palad. Nasabi mo na ba sa sarili mo, kapag mas malaki na ang kita ko, giginhawa na ang lahat, pero nung dumating na yon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi yan nagkataon lang. Nangyayari yan dahil ang antas ng iyong kita ay nakaangkla sa iyong panloob na paniniwala ukol sa pera. At hanggat hindi mo binabago ang paniniwalang iyon, anumang pagsubok mong pataasin ang iyong kita ay kusa mong sisirain sa pamamagitan ng sarili mong gawi. Hindi dahil sa malas. Hindi dahil sa panlabas na puwersa. Kundi dahil sa isang mental na programa na paulit-ulit kang ibinabalik sa parehong estado. Marami na akong beses na nasaksihan ang ganito. Mga taong punang ideya, punang potensyal, na nakakamit ang biglaang pagtaas sa kita, pero pagkalipas lamang ng ilang buwan, nawawala rin ang lahat. At bumabalik sa umpisa. Bakit? Dahil ang kanilang panloob na larawan ng sarili ay nakaangkla pa rin sa kakulangan. Hindi nila nakikita ang sarili bilang isang taong kayang lumikha, magpanatili, at magparami ng yaman. At kung hindi mo kayang panatilihin sa loob mo, hindi mo rin ito mapapanatili sa labas. Ganito mismo ang nangyari kay Mike Tyson. Kumita siya ng mahigit sa $500 milyong sa buong karera niya, isa sa mga pinakamataas ang bayad sa kasaysayan ng sports. Ngunit hindi naging sapat ang salapi upang patatagin ang panloob niyang pagkatao. Hindi niya binago ang kanyang imahe sa sarili. Hindi niya inayos ang relasyon niya sa halaga, sa pagiging karapat-dapat, at sa kasaganaan. Kaya sa huli, nawala ang lahat. Hindi dahil hindi siya kumita ng malaki, kundi dahil hindi siya natutong yumaman sa loob. Alam ko kung ano ang maaaring iniisip mo ngayon, pero Bob, hindi ko pa naranasan kumita ng ganyang kalaki. Sa kaunti lang na meron ako, paano ako mag-isip na parang mayaman? Ang sagot, hindi mo kailangang magkaroon muna ng mas maraming pera para magsimulang mag-isip tulad ng isang mayaman.
Kailangan mong baguhin ang iyong paniniwala tungkol sa pera. Kailangan mong maunawaan na ang pera ay resulta lamang. Isa itong epekto, hindi sanhi. Isa itong direktang refleksyon ng iyong mental at emosyonal na dalas. Kapag ang pinapadalang enerhiya ay puno ng kakulangan, pag-aalinlangan at takot, yan ang siyang bumabalik sa iyo. Kahit hindi mo namamalayan. At hindi ko ito sinasabi bilang mahika o pamahiin. Sinasabi ko ito batay sa napatunayan na ng agham ng utak, ang iyong isipan ay lumilikha ng mga mental shortcut base sa pinakamalalim mong paniniwala. At ito mismo ang nakakaapekto sa lahat ng iyong desisyong may kinalaman sa pera, mula sa maliliit na pagbili ng impulsibo hanggang sa malalaking pamumuhunan na mali ang timpla. Kaya kahit hindi mo namamalayan, sinisira mo ang sarili mong tagumpay. Kumita ka ng dagdag na pera pero biglang may problema. Nakaipon ka ng ilang buwan, at nang malapit mo nang maabot ang pangarap mo, may nangyaring nagpahinto sa'yo. Nagsimula ka ng bagong proyekto, punang sigla, pero nawala ang momentum, ang focus, ang gana. At diyan na papasok ang mapanirang pag-isip, siguro hindi ako sapat. Ngunit ang totoo, wala kang problema sa pera. May salungatan ka sa kung ano ang pinaniniwalaan mong karapat-dapat ka. Dahil hindi ka lalampas sa antas ng paniniwala mo sa sarili mo. Naalala ko pa ang isang araw, habang nagtatrabaho pa ako bilang bumbero sa lungsod ng Toronto. Nasa locker room ako, nagpapalit ng damit pagkatapos ng isang mahabang shift. Lumapit ang isang katrabaho at sinabing, "Bob, parang ang taas ng ambisyon mo palagi. Pero tingnan mo naman tayo. Ito na yon. Wala na tayong pupuntahan." Tumimo sa akin yon. Saglit akong naniwala. Saglit kong inisip na baka sobra nga ang mga pangarap ko. Pero sa mismong gabing yon, habang mag-isa sa maliit kong apartment, binuklat ko muli ang aklat na Think and Grow Rich sa ika-5 o ika-6 na pagkakataon, at may nabasa akong pangungusap na hindi na nawala sa isipan ko. Anumang maisip at paniwalaan ng isipan, maaari niyang makamtan. Sa gabing yon, may nagbago sa loob ko. Hindi ang sweldo ko. Hindi ang trabaho ko. Kundi ang dalas ko. Nagpasya ako na hindi ko na ituturing ang kakulangan sa pera bilang pangunahing problema. Tututukan ko ang tunay na sanhi. Magtatrabaho ako sa aking imahe sa sarili, sa aking pag-isip, at sa aking mental na programa. At nang ginawa ko ito, nagsimulang dumating ang pera. Una, paunti-unti pero kalaunan, tuloy-tuloy. Kaya ngayon, inaanyayahan kitang gawin din ito. Huwag ka ng habol sa resulta. Balikan mo ang pinagmulan. Pansinin mo kung ano ang iniisip at nararamdaman mo tuwing tinitingnan mo ang iyong account sa bangko. Obserbahan mo kung paano ka tumutugon kapag may nakikita kang ibang taong umaasenso. Pagmasdan mong mabuti ang mga salitang ginagamit mo kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa pera. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta salita, ito ay mga palatandaan ng kung ano ang nakaukit sa kaibuturan ng iyong isipan. Hanggat hindi mo binabago ang ukit na yan, hindi rin magbabago ang iyong mga resulta sa buhay. Ngunit kung handa kang tumingin sa iyong sarili, harapin ang totoo at ayusin ang ugat ng lahat, maghanda ka, sapagkat ang buhay na matagal mo nang inaasam ay hindi isang gantimpala. Isa itong bunga. At ang bunga ay maaaring magsimulang pumasok sa iyong buhay sa mismong sandaling baguhin mo ang dalas ng enerhiya na inilalabas mo ngayon. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay nila nang hindi talaga nauunawaan kung paano gumagana ang kanilang sariling mga iniisip, damdamin, at kilos. At dahil dito, sinusubukan nilang baguhin ang kanilang mga resulta gamit ang lakas lamang, na parabang ang susi ng pagbabago ay nakasalalay lamang sa mas pagsusumikap o mas malakas na pagpupursige. Ngunit ang katotohanan ay hindi dami ng pagsisikap ang tunay na nagpapabago ng iyong buhay. Ang totoong pagbabago ay nangyayari kapag may pagkakahanay ang iyong may malay na isipan, ang iyong di malay na isipan, at ang iyong mga kilos. Kapag ito'y tunay mong naunawaan, lahat ay nagsisimulang magbago, at madalas, biglaan at hindi inaasahan. Gamit ang iyong may malay na isipan, ikaw ay nag-isip. Dito ka pumipili, nag-aanalisa, gumagawa ng desisyon. Ngunit ang nagsasagawa ng mga ito ay ang iyong di malay na isipan. At hindi ito tumutugon sa lohika. Tumutugon ito sa emosyon. Kung nais mo talagang baguhin ang iyong katotohanan, kailangan mong matutunan kung paano iayon ang iniisip mo sa nadarama mo at sa ginagawa mo. Isipin mong nais mong magsimula ng isang bagong negosyo. Iniisip mo, gusto kong magkaroon ng kalayaan sa pananalapi. Maganda.
Malinaw ang layunin ng iyong may malay na isipan. Ngunit sa ilalim, sa kaibuturan mo, may kaba, alinlangan, at takot. Ang larawan na nasa iyong di malay na isipan ay larawan pa rin ng isang taong bigo, walang kakayahan, at hindi sapat. At kapag hindi tugma ang emosyon sa iniisip, ano ang kalalabasan? Wala. O mas malala, nagsisimula ka ngunit sinisira mo ang proseso habang ikaw ay nasa kalagitnaan. Ang di malay na isipan ay gaya ng matabang lupa. Kung magtatanim ka ng binhi na may paniniwala, damdamin, at paulit-ulit na pagkilos, ito'y tutubo. Ngunit kung magtatanim ka ng may pag-aalinlangan, takot, o kawalan ng konsentrasyon, ito ay malalanta bago pa man sumibol. Ako mismo'y kinailangang matutunan ito sa aktwal. Sa loob ng maraming taon, puro ideya lamang ako. Gumagawa ako ng mga plano, listahan, nangangako sa sarili na magbabago. Ngunit pagkalipas ng isang linggo, bumabalik ako sa dati. Hanggang sa napagtanto ko na ang problema ay hindi ang iniisip ko. Ang problema ay ang damdaming nakakabit sa iniisip kong iyon. Para akong nagmamaneho ng sasakyan habang nakapadyak ang paa sa gas at sabay sa preno. Doon ko natutunan ang isang simpleng teknik na napakamakapangyarihan. At gusto kong ibahagi sa iyo ng eksakto kung paano ito gumagana, hakbang-hakbang. Dahil kapag sinimulan mong gawin ito araw-araw, ang iyong dalas ay magsisimulang magbago. Ang iyong mga iniisip ay hindi na basta dumadaang ideya, nagiging malinaw na utos para sa iyong di malay na isipan. Una, kailangan mong bumuo ng isang malinaw na larawan sa iyong isipan kung ano talaga ang iyong nais. Isipin mong parang nangyayari na ito ngayon. Pansinin ang bawat detalye, ang kulay, ang tunog, ang damdamin ng tagumpay. Hindi ito basta pantasya, ito ay isang proseso ng pagpaprograma sa utak. Ang iyong isipan ay hindi nakikilala ang kaibahan ng tunay sa malalim na imahinasyon kapag ang emosyon ay matindi. Ipinakita ng mga siyentipikong tulad ni Andrew Huberman mula sa Universidad ng Stanford sa kanilang mga kamakailang pag-aaral na ang malikhaing pagguni-guni ay pinapagana ang parehong bahagi ng utak gaya ng kapag tunay na nararanasan ang isang sitwasyon. Pagkatapos, ulitin ang larawang ito ng palagyan. Inirerekomenda kung gawin mo ito ng 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga, pagkalipas mong magising, kung kailan ang iyong isipan ay bukas at mas tumatanggap, at isa sa gabi, bago matulog, kung kailan ang iyong di malay na isipan ay mas madaling tumanggap ng bagong impormasyon. Sa bawat ulit, ilagay ang damdamin. Isipin mo kung paano mo mararamdaman kung nangyayari na iyon sa realidad. Damhin ang kasiyahan, ang ginhawa, ang katiyakan, ang pasasalamat. Sapagkat ang damdaming iyan ang tunay na nakikipag-ugnayan sa iyong di malay na isipan, hindi lamang ang mga salita. Pagkatapos, kumilos. Ngunit hindi basta kung anong kilos. Kumilos ka bilang isang taong nasa direksyon na ng layuning iyon. Huwag mong hintaying maramdaman mong handa ka na. Kumilos ka sa paraan na naaayon sa larawan na binuo mo. Maliit man na kilos ngunit tuloy-tuloy, araw-araw, at may emosyonal na enerhiya na nakaayon sa layunin mo, iyan ang nagpapalit ng iyong panginginig o vibrational frequency. At sa sandaling mangyari iyon, mapapansin mong ang mga dating di matingnan na pagkakataon ay bigla mong nakikita. Ang mga taong makatutulong ay kusang lumilitaw. May mga pintong bumubukas. May mga bagong ideyang pumapasok. Para bang ang buong mundo ay tumutugon sa bago mong panginginig. Ngunit hindi ito salamangka. Ito ay siyensya ng isip na ginamit sa praktikal na paraan. Isang beses, nasa paliparan ako, pauwi mula sa isang seminar. Umupo ako sa tabi ng isang lalaking halatang pagod na pagod. Nagsimula kaming mag-usap. Sabi niya, pinapanood ko ang mga video mo, Bob. Tinatangka ko, pero parang walang nagbabago. Siguro hindi ito para sa akin. Tinanong ko siya, nagvi-visualize ka ba? Sabi niya, araw-araw. Tinanong ko ulit, nararamdaman mo ba na parang totoo na ito? Tumahimik siya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Sapagkat karamihan sa mga tao ay inuulit lamang ang mga pahayag na parabang ito ay mahikang salita. Ngunit wala silang tunay na emosyon na inilalagay. Hindi nila isinasaayos ang sinasabi nila sa kung ano ang tunay nilang nadarama. At kung ang damdamin ay hindi kaakibat ng iniisip, ang di malay na isipan ay hindi kikilos. Kaya't maaari mong ulitin ang katagang "I-ako ay masagana" ng 100 beses sa isang araw, ngunit kung sa kaloob-looban mo ay nararamdaman mong salat ka alam mo kung sino ang mananalo. Ang damdamin. Ngayon, nais kong hamunin ka. Sa loob ng susunod na 7 araw, pumili ka ng isang layunin lamang.
Isang bagay na talagang gusto mong baguhin o makamit. Isulat mo ito ng malinaw, gamit ang mga salitang naglalarawan ng eksaktong nais mong resulta. Araw-araw, sa sandaling magising ka at bago ka matulog sa gabi, isara ang iyong mga mata at isalarawan sa iyong isipan na natupad na ito. Damhin mo ang tagumpay na parabang totoo na ito. Ngumiti ka. Damhin mo ang kasiyahan at tagumpay. At pagkatapos, gawin mo ang isang hakbang. Kahit anong hakbang. Kahit gaano man kaliit. Maaaring ito'y isang tawag sa telepono, isang ideyang isinulat sa papel, o isang mensahe na naitala sa video. Ang mahalaga ay gumawa ka ng kahit isang bagay araw-araw. Ipinapangako ko sa iyo, kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, sa loob lamang ng isang linggo ay mapapansin mong may mga banayad na pagbabago na nagsisimula ng mangyari. Mapapansin mong mas malinaw kang mag-isip, mas matatag ang loob mo. Mararamdaman mong may mga kakaibang pangyayari, mga taong nagsasabi ng tamang bagay sa tamang oras, mga ideyang dumarating sa pinakadi inaasahang sandali. Hindi ito tsamba. Ito ay tugma ng iyong panloob na estado sa daloy ng universo. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit sa sandaling magsimula ang pagbabago sa iyong kalooban, ang mundo sa paligid mo ay magsisimulang tumugon sa bagong anyo mo. Ang paraang ito ay simple. Ang totoong hamon ay ang pagsasabuhay nito. Ngunit kung ikaw ay tunay na maglalaan ng iyong sarili sa prosesong ito, maaaring, paglipas ng isang buwan, balikan mo ang araw na ito at mapagtantong ang iyong isipan ay tuluyan ng nagising. At kapag ang isipan ay gising na wala nang nananatiling gaya ng dati. Hindi ikaw ang iyong katawan. Hindi rin ikaw ang iyong mga iniisip. At kahit patila kakaiba ito pakinggan, hindi rin ikaw ang iyong mga emosyon. Isa kang nilalang na mas malawak, mas banayad, at mas makapangyarihan. Isa kang kamalayan. At ang antas ng kamalayang ito ang nagtatakda kung ano ang iyong napapansin, ano ang iyong naakit, at ano ang iyong nililikha. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang limitadong paraan hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, talino, o kakayahan, kundi dahil sila'y nakakulong sa makitid na pananaw tungkol sa mundo. Para itong paninirahan sa loob ng isang silid na may mga bintanang mahigpit na nakasara. Naniniwala silang ang kaunting tanaw na nakikita nila mula roon ay siyang kabuuan ng realidad. At dahil dito, paulit-ulit nilang isinasabuhay ang parehong mga emosyon, parehong mga iniisip, at parehong mga kilos na tila ba ito'y tanging katotohanan. Hindi nila kailanman tinatanong kung saan nanggagaling ang lahat ng ito. Ngunit sa sandaling palawakin mo ang iyong kamalayan, kahit gaano pa ito kaliit, magbabago ang lahat. Dahil makikita mo ang mga bagay na noon ay naroon na ngunit hindi mo napansin. Ang tinatawag mong milagro, pagkakataon, o swerte ay bunga lamang ng pagtaas ng iyong antas ng pagkaunawa. Para bang bigla mong nakita ang mas maraming bahagi ng puzzle ng buhay, at ang mga bagay na dati imposible, biglang nagiging lohikal. Ang pagpapalawak ng kamalayan ay hindi isang mahiwagang bagay. Hindi rin ito isang layuning para lamang sa mga monghe sa tuktok ng bundok. Isa itong praktikal na proseso. At nagsisimula ito sa isang desisyon, questionin ang iyong mga paniniwala tungkol sa sarili mo at sa mundo. Naniniwala ka bang mahirap kumita ng pera? Na kailangang maghirap muna bago umasenso? Na ang kaligayahan ay bihira at panandalian lamang? Ang mga paniniwalang ito ay parang malabong salamin na nagpapasama ng iyong pananaw sa realidad. Noong nagsimula ako sa larangan ng personal na pag-unlad, nakilala ko ang mga taong matatalino, malikhain, at may mabubuting puso, ngunit wasak sa aspetong emosyonal at pinansyal. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil sobra ang paniniwala nila sa mga limitasyon. Lagi kong sinasabi, iba ang nakikita mo sa buhay, dahil ginagamit mong lente ay ang mata ng isang taong hindi pa alam kung sino siya. Ang totoo, ang tunay mong pagkatao ay hindi natatakot. Walang kakulangan. Hindi nagmamadali. Ang tunay mong sarili ay konektado sa isang mas mataas na karunungan, at ang karunungang ito ay hindi kailanman nagkakamali. Ngunit upang marating ito, kailangan mong patahimikin ang ingay. Pabayaan mong humina ang agos ng otomatikong pag-isip. Panoorin mo ang iyong sarili. Ang kamalayan ay lumalawak sa katahimikan. Sa pagitan ng dalawang kaisipan, sa mismong sandali na napagtanto mong maaari kang pumili ng ibang tugon, bukod sa luma at otomatikong reaksyon. Doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. May isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Matapos ang isang panayam, isang lalaki ang lumapit sa akin.
Namumugto ang kanyang mga mata. Sinabi niya na napadaan lamang siya roon nang walang inaasahan. Ngunit isang bagay sa mga sinabi ko ang pumukaw sa alaala niya, ang anak niyang hindi niya nakausap ng higit sa isang dekada. Sa mismong sandaling iyon, anya, naging malinaw ang lahat. Naunawaan niyang matagal na pala siyang nakakulong sa isang lumang sama ng loob, pinapalago ang isang bersyon ng sarili niyang hindi na makabuluhan. Tumingin siya sa akin at nagsabi, "Bob, hindi mo lang iniligtas ang isipan ko ngayon. Iniligtas mo ang pamilya ko." Naluha ako. Hindi dahil para sa akin yon, kundi dahil ito ang buhay na patunay na ang pagtaas ng kamalayan ay kayang baguhin ang lahat. Isang bagong pananaw ang maaaring bumawi ng mga taon na nawala. Maaaring magpagaling ng mga sugat. Maaaring magpanumbalik ng kinang sa mata. Pinatutunayan din ito ng agham. Sa mga pag-aaral na isinagawa ng mga neuroscientist tulad ni Richard Davidson, lumalabas na ang mga taong nagsasanay ng matinding kamalayan at lumalawak ang pagkaunawa sa sarili ay nagpapalakas ng mga bahagi ng utak na may kaugnayan sa kabutihang panloob, malasakit sa kapwa, at pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin, kapag pinagmamasdan mo ang sarili mo, hindi mo lang binabago ang iyong isipan, binabago mo rin ang pisikal na anyo ng iyong utak. Lumilikha ka ng mga bagong koneksyon. Muling binubuo mo ang iyong pagkatao. At ang prosesong ito ng paggising ay hindi isang beses lang nangyayari. Ito ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay. Aakyat ka ng isang hakbang at makikita mo ang susunod. At isa pa. Sa bawat bagong antas, iniiwan mo ang mga lumamong takot, otomatikong reaksyon, at mga pagsisising wala ng silbi. Ang pagpapalawak ng kamalayan ay ang paglabas sa otomatikong pamumuhay at pagsisimula ng isang buhay na may presensya, layunin, at katotohanan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob mo, hindi sa labas. Hindi mo kailangang baguhin o ayusin o kontrolar ang mundo dagila para maranasan ang kapayapaan, tagumpay, o kaligayahan. Kapag nagbago ka mula sa loob, natural na sumusunod ang mundo sa iyong paligid. Kaya ngayon, may isang tanong akong gustong itanong sa iyo, talaga bang wala ka nang magawa, nakatali ka, walang direksyon? O baka naman tinitingnan mo lang ang buhay mula sa isang napakakitid na butas? Maaaring ito na ang araw para buksan mo ang mga bintana. At sa bagong pananaw, makita mo na ang lahat ng iyong hinahanap ay narito na. Tahimik lang itong naghihintay na ikaw ay magising. Napansin mo ba kung paano karamihan sa mga tao ay palaging umaasa sa mga pangyayari? Palaging naghihintay ng pagbabago mula sa labas, isang pagkakataon, isang tao, isang himala, bago sila kumilos. Ngunit ang totoo, baligtad ang proseso, hindi ang mundo ang gumigising sa iyo. Ikaw ang gumigising sa mundo sa paligid mo. May dumarating na sandali sa loob mo na tila may nababago. Hindi mo na kailangan ng permiso para magbago. Basta mo na lang pinipiling magbago. Hindi mo na hinahayaang itulak ka ng sitwasyon. Ikaw na mismo ang humahawak ng manibela, ginagabayan ng malinaw na pananaw sa buhay na nais mong likhain. Ang desisyong ito ay hindi laging malakas o puno ng drama. Kadalasan, ito'y tahimik. Nangyayari sa gitna ng katahimikan, kapag bigla mong naramdaman na hindi ka na maaaring manatili sa parehong dating bersyon ng iyong sarili. Ito ang kapangyarihan ng isang malaytao at sadyang desisyon. At salungat sa iniisip ng marami, ang pagpapasya ay hindi lang basta pagpili. Ang tunay na desisyon ay ang pagputol sa lahat ng ibang opsyon. Para itong pagsunog sa tulay sa likod mo. Isang hakbang pasulong kahit wala pang tiyak na daan sa harap mo. Naranasan mo na bang parang naipit ka sa pagitan ng dalawang pagpipilian? Yung araw-araw mong sinasabi sa sarili, hindi pa ako sigurado. Parang hindi pa ako handa. Tandaan mo ito, ang hindi makapagdesisyon ay anyo rin ng takot. At habang hindi mo pinipili, pinapakain mo ang pag-aalinlangan. At ang pag-aalinlangan ay unti-unting inuubos ang iyong lakas, ang iyong konsentrasyon, at ang iyong kakayahang kumilos. Gusto mong magpalit ng trabaho pero hinihintay mo ang tamang oras. Gusto mong tapusin ang isang mapanirang relasyon pero takot kang mag-isa. Gusto mong simulan ang isang proyekto pero may pakiramdam kang kulang pa. At habang patuloy mong iniiwasan ang desisyon, naudlot ang buhay mo araw-araw. Pero nagbabago ang lahat kapag natutunan mong magdesisyon mula sa loob, batay sa malinaw na imahe ng buhay na gusto mong itayo. Ganito ang nangyari sa akin noong iniwan ko ang trabaho ko bilang bombero, kahit wala pa akong kasiguruhan sa hinaharap. Bigla na lang akong napunta sa isang kumpanya ng paglilinis,
literal na naglilinis ng sahig, pero iba na ang pananaw ko. Sa kalooban ko, para na akong may sariling kaharian. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Pagkalipas ng 1 taon, kumikita na ako ng mahigit sa 5,300,000 piso. Wala akong tinapos na kolehiyo. Wala akong business plan. Wala akong koneksyon. Ang meron lang ako ay isang malinaw na pasya. Isang pasya na hindi ko kailanman binawi. May isang pag-aaral mula sa Universidad ng Columbia na nagsasabi na habang dumarami ang ating mga pagpipilian, lalo tayong nahihirapang magdesisyon. Parang mas maraming opsyon, pero mas kaunting kakayahang kumilos. Ngunit kapag malinaw ang iyong nais, ikaw ay pinalalaya. Kaya ang tunay na pagpapasya ay isang uri ng kalayaan. Ito ang sandaling hinahawakan mo na ang manibela ng iyong buhay at sinasabi mo, ako na ang pipili ng direksyon ko. Hindi mahalaga kung maalon ang dagat. Tinutuloy mo pa rin ang paglalayag. Naalala ko ang isang kwento na hindi ko malilimutan. May isang babaeng lumapit sa akin matapos ang isang seminar, punong-puno ng kislap ang mga mata. Sinabi niya na 17 taon siyang nag-alinlangan kung dapat ba niyang buksan ang isang maliit na paaralan ng sining para sa mga bata. Takot siyang malugi, magkamali o matawa ng iba. Pero noong gabing iyon, may narinig siyang tumama sa kanyang kalooban. At doon siya nagpasya, hindi na siya papayag na takutin ng takot. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsulat siya sa akin. Bukas na ang paaralan. May naghihintay pa nga sa pila. Pero higit pa sa lahat, ang sabi niya, hindi ko alam kung pangmatagalan itong negosyo. Pero naramdaman kong muli ang sarili ko. Buhay na buhay ako. At sa totoo lang, iyon lang ang mahalaga. Ngayon ako naman ang magtatanong, ano pa ang hinihintay mo para magdesisyon? Hinihintay mong mawala ang takot. Hinihintay mong maging 100% sigurado ka. Hinihintay mong maging ganap na ligtas ang lahat. Pakinggan mo ako, ang seguridad ay hindi nauna sa desisyon. Dumarating ito pagkatapos. Kapag ikaw ay kumilos na may tapang, nagsisimulang kumilos ang universo kasama mo. Dumarating ang tamang tao. Bumubukas ang mga pinto. Sumisibol ang mga ideya. Pero walang nangyayari habang nasa estado ka ng halos. Habang nasa isip mo pa lang ang pagbabago. Kaya ito ang hamon ko sa'yo, piliin mo ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban, marahil ilang buwan na, baka nga ilang taon. At magpasya ka. Ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Sa sandaling ito. Sabihin mo sa sarili mo, ito ang pinili ko. At hindi na ako tatalikod. At damhin mo ang lakas na lumalago mula sa loob mo sa pamamagitan ng pagpiling iyan. Dahil kapag ikaw ay nagdesisyon, ang universo ay sumusunod. Ang pinakamahalagang aral sa lahat ng ibinahagi ko sa iyo ngayon ay simple, ngunit malalim. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, nagsisimula ito sa loob. Kapag naunawaan mo ito, at pinili mong sadyang iayon ang iyong mga iniisip, emosyon, at mga kilos sa buhay na gusto mong likhain, nagsisimula ring magbago ang tugon ng mundo sa iyo. Walang magbabago hanggat hindi ka magbago. Pero kapag ikaw ay nagbago, nagbabago ang lahat. Kung may kabuluhan ito sa iyo, huwag mong itigil dito. Ang susunod na video ay nasa harapan mo na. Sa susunod na hakbang na yon, akyat ka pa ng isang antas sa iyong paglalakbay tungo sa mas malalim na kaalaman sa sarili at mas malawak na kamalayan. Isa kang porsyento na mas mabuti kaysa sa dati mong sarili, at sa ganitong paraan mo itinatayo ang isang pambihirang buhay, isa-isang hakbang. Maraming salamat sa pagsama mo ngayon. Inaabangan kita sa susunod na video.